Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Naharap sa ikatlong cyber libel complaint si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Kaugnay sa kanyang viral social media post na nag-aakusa sa National Unity Party na tumatanggap umano ng suhol. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Mari Ocampo. Mari. Ayon nga sa reklamong cyber libel ni Manila Congressman Rolando Valeriano sa Manila City Hall ngayong umaga, malisyoso at walang batayan ang post ng kapwa kongresistang si Kiko Barzaga na nagsabing ang mga kongresista ng NUP ay tumanggap ng bribes mula nga sa negosyanteng si Enrique Razon sa mga pagtitipon bago ang 2025 elections kapalit umano ng suporta sa muling pagtakbo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Giit ni Valeriano, ito ay hayagang akusasyon ng isang mabigat na krimen laban sa grupo ng mambabatas at inaan pa nga sa social media na aniyay paglabag sa Cybercrime Prevention Act at sa mga probisyon ng Revised Penal Code sa libel. Aniya walang inilahad na anumang ebidensya si Barzaga upang patunayan ang paratang at ang ganitong uri na akusasyon ay hindi na simpleng komentaryo kundi tahasang pag-uugnay sa isang krimen na inilahad na para bang walang napatunayan. In my opinion, the first time, this is my third term as congressman, 6 years may na ako sa kongreso. First time ko na-encounter yung ganyang personalidad sa kongreso. At tuloy-tuloy di ba? At ang masama dyan, nagsasalita ng hindi totoo. So, tingin ko, dapat meron kang responsibilidad bilang elected official. Dapat lang siguro sa susunod, not just suspension, but expulsion. Samantala, inaasahan naman na magsasampa rin ng kani-kanilang kaso ang iba pang miyembro ng NUP na naapektuhan ng nasabing post. Yan mula sa Maynila, ako si Mario Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo. Samantala, pinangunahan ni dating Senador Antonio Trillanes IV at grupong Silent Majority ang pagkasampa ng reklamong plunder, malversation at graft laban kay Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. May kaugnayan ito sa umano'y misuse ng bilyong pisong halaga ng confidential funds at iba pang mga public funds. Sakop ng reklamo mga panahon nang siya ay mayor pa sa Davao City, saka sa pagiging Education Secretary at pangalawang Pangulo. Ayon kay Trillanes, ang rason nila sa pagsasampa ng reklamo ay dahil sa accountability. Sa iba pang balita, formal nang nagretiro si dating Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III. Base sa natawag na General Order na inilabas ng National Police Commission na may petsang January 19, 2026, sinasabi dito na ang optional retirement ni Torre ay naging epektibo noong December 26, 2025. Ang retirement order na pirmado ng NAPOLCOM officials ay ipinagbigay alam na sa mga opisyal ng PNP. Nagsilbi si Torre sa PNP ng 3 dekada bago nagretiro. Tubong hulo-sulo, nakilala si Torre noong pinamunuan ang CIDG na siyang nag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdala sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands noong March 11. Bilang Regional Office 11 Chief, pinangunahan naman ni Torre ang pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy noong September 8, 2024 sa Davao City. Sa ngayon, siya ay nagsisilbing General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.